Alright. Andito na naman tayo sa isa na namang kwentuhan habang nagbi-video at nagtatrabaho. So, actually, ito ay detailing ng isang Tesla ng ating tropa, kaibigan. Detailing natin na waterless detailing yung gagawin natin dito. And vacuuming. And syempre yung waterless detailing parang bago pa lang yata yan sa Pilipinas, pero dito sa Amerika talagang matagal na siyang ginagawa. And hard yung pagka-detailing dito kasi may sariling chemical, aerodyne, hindi ko maalala. Anyway, ito hindi mo siya makikita sobrang dumi kasi kaka-wax ko lang nito, pero pina-exterior detailing ulit nila ng aking tropa. Sabi niya, detail mo ulit, i-wax mo, and waterless cleaning kasi nadumihan niya raw yung loob. So nakita niyo madumi nga siya. Ito yung magamit natin. Ito yung static sprayer. Itong static sprayer, ito yung pang spray natin ng chemical para dun sa kaha niya, para kumapit, no? Para matanggal yung mga dumi. Tapos i-wipe natin siya ng microfiber. Pero actually hindi naman yan ang pinunta natin dito. Makikita nyo rin mamaya na meron tayong Jaguar na lilinisin, i-detail. Ito ay sideline ko dito sa Amerika. Kapag hindi po ako nagtatrabaho or hindi po ako nag-aaral. Dahil wala po tayong bisyo, ito po ang bisyo natin. Gumawa ng pera para sa pamilya. Anyway, it's hindi ito yung para sa detailing video na to. Dahil marami naman kayo may YouTube dyan kung paano gawin itong mga bagay na to. Itong video na to is about sa blessing ng Panginoon sa lahi ng mga Pilipino. Kasi mga Pilipino, kahit saang bansa, makikita mo siya, no? So, hanggang dito sa Amerika, punong-puno ng mga Pilipino dito. So, mayroong mga talagang role ang mga Pilipino sa international every industry. Meron sa healthcare, sa mga barko, construction, kahit ano mga services. And hindi lang talagang ordinaryong trabaho, talagang yung bang nagtatrive ka doon sa trabaho na yun. For example, sa mga nurses, top quality, wala sila ibang pinagkukuha na kundi mga Pilipino. Kasi mga Pilipino mahalaga. Bakit nga ba diligent tayo? No? Ano ba yung diligent? Actually, hindi ko rin alam kung ano yung diligent na pero pagka pinanganak ang Pilipino kasi siya natatawa tuloy ako. Talagang mahirap na. Kumbaga, ang mga damit natin pinapasa-pasa lang kung ano yung kay Kuya Soti ni Bunso. So talagang mahirap talaga yung buhay bilang isang Pilipino. Para makabili ka lang ng merienda is problema na. Pero yung mga paghihirap natin, nagiging motivation siya na one day nakakaalis din ako sa problemang to or sa hirap ng buhay. Kadalasan marami nga tayong OFW, maalis sa mga pamilya nila para lang, alam mo na, kahit na hindi ko alam kung anong meron dun, susubukan ko para lang talagang maitaguyod ko yung pamilya ko doon sa Pilipinas. Yung marami kang pangarap na matapos yung pamilya mo, nabigyan sila ng bahay at lupa, makabukod. Puro mga family driven na sacrifice. Kaya yung Pilipino talaga nagtatry. May trait ang Pilipino na talaga mabilis mag-adapt, mapasensyoso, talagang pagka nag-service, full service talaga. From waitress, mga nurse, talagang nagbigay sila talagang with matching smiling face. Tsaka hardworking. At sa on the spot, willing to learn. May malasakit na kapag kahit wala yung boss, silang nag-take charge. Halos lahat ng Pilipino ay ganyan. May karakter ang isang Pilipino. Minsan janitor ka lang pero sinasabi mo dun sa mga kasama mo, bumali yan, huwag niyong gawin yan, huwag kayo mag-undertime, huwag niyong sayangin yung mga sabon.
Grabe mga Pilipino. Kaya dito sa Amerika, umaasenso rin talaga ang mga Pilipino. Minsan na-expect nila na ganito lang yung gagawin, pero nilalampasan pa ng mga Pilipino. Tsaka pagka nagiging leader ka, kadalasan yung may puso talaga, yung mga maliliit na role lang. Minsan ikaw lang yung leader ng ganito, ikaw yung nagsasabi na, uy, mali yan, wag niyong gawin to, wag niyong gawin yan. Basta yun nga, honest sa mga Pilipino. Ano pa ba masasabi ko? Ito, katulad nito, maliit na trabaho lang to, detailing, pero inaalagaan ko yung mga sasakyan na pinapa-detail sa akin. Tsaka pagka pinakita ko sa iba to, talagang sinasabi ko na, uy, ano to, pinaglaanan ko ng extra 2 hours yan, kasi dito sa Amerika sinusukat yan kung gaano karaming oras ang ini-spend mo sa isang bagay, kasi may bayad yun per hour dito. Skills, mga Pilipino talaga, grabe ang mga talent, skills. Tsaka kadalasan may marinig ka sa mga Pilipino sinasabi, hindi naman po. Ibig sabihin nyo, napuri yun. Uy, galing mo talaga. Ay, hindi naman po. Okay. Tsaka bababait ang mga Pilipino. Sa Pilipinas, kadalasan meron tayong biblical principle, no? Yung Colossians 3:23. Yan ay work with all your heart as if you're working for the Lord. Yung pagtatrabahuin mo, para ka nagtatrabaho, ang amo mo si Jesus. Yan ang mga mindset ng mga Pilipino na parang Diyos ang pinagsisilbihan mo, kaya nagtatribe sila. Hayaan mo na lang, bahala na si Lord. Yan ang mga maririnig ko sa kanila. Yung mga OFW, makikita mo yun, nasa simbahan yan. Pagkatas nila siyempre doon sa mga Catholic country na napupuntaan nila, sa mga Bible study, mga fellowship, yan, makikita mo sila dyan. Sila yung mga una dyan. Ganun ng mga Pilipino, imbis na magsayang ng oras. Pero minsan syempre, nagsasaya rin niya, nag-i-invite sa bahay. Wala ka ng ibang mapupuntahang bahay na hospitable sa ibang bansa kundi yung mga Pilipino. Pakainin ka niya ng sandamakmak na adobo tsaka sandamakmak na mga lumpia. Tsaka sa bahay sa Pilipinas, kadalasan dyan yung mga may mga values kami na paano ko ba masabi, talagang family oriented. For example, uy, ano mo naman i-petition mo naman si ganito, dalhin mo rin sa Amerika. May mga ganun sila, no? May mga pangarap sila na kakaiba. Hindi katulad, well, okay din yung ibang lahi, pero syempre nandito tayo sa 7641, bit ko ang Pilipinas, kaya para sa akin Philippine number 1. Tsaka sa Pilipino, hindi kayamanan yung mga luxury car, mansion, hindi. Ang totoong kayamanan ng Pilipino, basta wala kang sakit. Yun ang lagi nilang sinasabi, basta wala kang sakit. Pero minsan syempre pag nabubugnot kung ano sinasabi, gusto ko ganun, gusto ko ganyan. Tsaka yung mga influencers natin, syempre simple-minded lang mga Pilipino. Ito ang simpleng buhay para sa akin, blah 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 blah. Isa sa mga problema yan. Kailangan, pero sa totoo, ang core ng Philippine values is simpleng buhay lang. Malinis lang ang konsensya mo, tsaka may panampalataya ka sa Diyos na may gagawin siyang mabuti. One day mapatatapos din naman buhay mo. Ang problema mo, kapag ka ikaw kumontrol, di mo pinakontrol sa Kanya. Sa ibang bansa, nakaka-proud mga taxi driver. Alam nila nagbabalik ng mga pera yun, tsaka mababait, kwento ng kwento, simula umpisa hanggang uli. Tsaka kadalasan kapag mabigat na, pag may pumasok na Pilipino, lalo mga komedyante, matatawa ka na dyan. Paano masabi? Kumbaga, nag-i-spice up ng life ng isang conversation is ang isang Pilipino. So ako, yun nga, sabi sa Biblia, tayo maging asin at liwanag. Kaya ang mga Pilipino, salt and light ng buong mundo. Yan, pinaniniwalaan ko talaga. Kahit saan mo dalhin talagang ang Pilipino ay bigla na lang susulpot sa tabi mo. Huwag ka na malungkot dyan. Mas malungkot pa ako sa'yo, sa totoo lang. Anyway, proud ako
na hindi ako mayaman, pero may purpose lahat ng meron ako. Yun lang okay na sa akin siguro. Sa pagiging Pilipino ko, alam ko may purpose. Kaya okay din ako na nire-represent ko ang Pilipinas saan man ako. Kahit sa bus lang, may makikita ako mga itim. Minsan pinagtitripan din ako dito sa Amerika, kaso tamang pakialam dun eh. Pilipino ako eh. Kahit saan mo ako iposisyon, iba ang ugali ko. Kita mo itong sasakyan na to, siguro $100 ang tinip sa akin ng may-ari nito. Kasi naibalik ko siya sa dati niyang kinang. Yun. And yun nga, baka nagtitingin kayo kung ano to mga ginagamit ko dito and interested kayong bilhin. I will try to link in the description. Baka gusto nyo bumili. Pero hindi talaga actually sa detailing to, kasi ang daming YouTube channel dyan na nag-i-explain paano mag-detailing. Isa sa mga trait ng Pilipino, kapag ka napasok mo kami sa YouTube University, kaya namin kopyahin lahat yan. Kaso hindi kami kagaya ng mga Chinese na iniisip na opportunity to para yumaman na. Opportunity to para makalamang na. Opportunity to para ito na ang secret weapon ko para yumaman. Hindi. Pag nakakain na yung pamilya namin, nabigyan na namin nung kailangan nila, tapos na. It's all done. Yung syempre sa point of view ng ibang tao, hindi okay yun. Pero sa aming mga Pilipino, ganon. Ganon ang simple buhay. Pag nabigay mo, tapos na. Rest na. Interest ng iba bago na sa interest ko. Ayun. Waterless cleaning, isa ako sa mga una dito sa US, or maybe even sa Massachusetts side na nag-promote ito. Kasi pag winter, anong huhugasan mo pagka winter? 'Di ba? Meron tong salt protection, meron tong makintab lagi sa sasakyan mo pag nalagyan ng snow. Iba kasi sa Pilipinas, sa Pilipinas hugas ka lang ng hugas eh. Putik lang kalaban mo. Dito may snow tsaka asin. Kasi inaasinan yung kalsada dito. So, yun. Gusto ng mga tao dito proteksyonan yung mga sasakyan nila. So, final message ko lang, maging masaya ka bilang isang Pilipino. May pusong Pilipino ka. Kahit saan ka makarating, alam mo na kaya mong makalampas. Dahil nga, biniyayaan ka ng Diyos na isa kang maging isang Pilipino. And don't think much negative of others. Huwag ka masyadong negative. Lalo na sa social media. Tinetrain tayo ng social media, ng Facebook, kung paano maging hateful, paano mag-side comment, paano mapuna yung mga maliliit na bagay sa kapwa natin. Guilty rin ako rito. Pero ako, hindi ko na ngayon iniintindi, pinipilit kong umalis sa pagiging negative thinker. So it's a branding for me, na branded ako bilang isang Pilipino, na pinagpala ako ng Diyos na maging isang Pilipino. So dito na magtatapos yung narration natin. Actually, it's not about detailing. It's all about being a Filipino in a foreign country. Marami pa akong pwede masabi, pero dito ko natatapusin. And enjoy the final looks na isa sa mga pinagkatiwala sa ating sasakyan para linisin. Alright. I'll see you soon, mga island boys and island girls, in the next vlog. Hopefully enjoy nyo. Alright.